Pilit iniiwasan ni Rowan na mapagawi ang tingin kay Dexter nang magkaharap sila sa almusal kinabukasan. Nang umagang iyon, napagtanto ang kaistupiditahan ng kanyang inakto ng nagdaang gabi. Hindi siya dapat nagpatangi sa kanyang damdamin. Ngayon ay hindi niya magawang tumingin dito dahil sa kahihiyang nadarama. Respeto naman ito ang damdamin niya. Marahil ay nahalata nitong nahihiya siya sa nangyari. Hindi ito nagpumilit na isali siya sa usapan. Pero makulit ang daddy niya. Panay ang tanong nito sa kanya para lamang maisali siya sa usapan. Guess who woke up in the wrong side of the bed this morning? Tudyo nitong sa mga bata nakatingin. Sino ang pinakapangit ngayong umaga? Nakataas ang kamay ni Jerry Ann, si ate. Irap ang ina nito mula sa nakatatandang kapatid. Tulad niya, mukhang masama ang mood ni Charmy ng umagang iyon. Minsan tama ang kanilang mga tingin. Inirapan siya nito. Nagtaka tuloy siya at medyo na-paranoid. Hindi kaya nakita nito ang eksena sa pagitan niya at ng ama nito kagabi. Lalo lang siyang nanlate sa labis na hiya sa sarili. Tahimik siya at kibundili ng mga kasama hanggang sa makabalik sa Maynila. Kinahapunan ng araw na iyon. Nasa Cubao ang hindi kalakihang opisina ng Mango Express International. Sa pinakamalaking silid ay kasama ni Rowan si Daisy. May sarili naman siyang cubicle. Doon ay kumpleto siya sa gamit na pang-opisina gaya ng fax machine, laptop computer, paper shredder, at kung ano-ano pa. Tumunog ang intercom at sinagot iyon ni Daisy. Rowan, tumawag ang guard. Nasa baba raw ang daddy mo. Anito nang matapos makipag-usap. Napakunot na siya. Martes na ng hapon. Ang nakatakdang araw ng pag-uwi nito sa Bacolod. Ano ang ginagawa nito roon? Sa pagkakaalam niya, umaga ang flight nito pauwi sa probinsya. Rowan, lalabas na ako, Daisy. Kanina pa man siya nakapag-shutdown ng computer. Inililigpit na lamang niya ang ilang folders ng mga papeles na pinirmahan niya kanina. Hindi na siya dumaan sa restroom nang lumabas ang opisina niya. Dumiretso na siya sa ground floor. Dad, bati niya sa amang nadat na niyang nakikipaguntahan sa isang nakakurbatang lalaking executive. Marahil ang isang kumpanyang naroon din sa parehong gusali ang opisina. Ipinakilala siya ng ama sa kausap nito. Taga Bacolod din pala ang lalaki at anak ng isang politiko roon. Dad, I thought you left for Bacolod this morning. I changed my mind. Ipinakansel ko na lang kay Aurora ang flight ko. Tukoy nito sa personal assistant nito. I thought I'd stay for a couple of days more para makapiling ko ng matagal-tagal ang anak kong nangako na hindi nahihiwalay sa akin. Nang haba ang nguso niya sa panunggit nito. Dad, will you stop being silly? Anong sinakyan mo papunta rito? Ang talmi na nagtaksi ka. Kahit sa The Filipino Channel ay nababalitaan ko na mataas ang crime rate dito sa Metro Manila. Kabi-kabilang hold-upan sa mga taxi cabs. May bahid na pag-alala sa tinig niya. Don't you worry, my dear daughter. May gwapo at mapagkakatiwala ang chauffeur ako na siya naghatid sa akin dito. Napakunot na siya. Where is he then? Itinuro nito ang nakagarahing pulang sasakyan sa car park. Agad niyang nakilala ang sasakyan. Kay Dexter yun. Sumikdo ang puso niya. Makikita na naman niya si Dexter. As if on cue, umibis ang sasakyan ng lalaki. He was not smiling, pero hindi naman madilim ang mukha. Even from a distance, he was still the handsomest man she had ever seen. At least sa puso niya, iyon ang pinaniniwalaan niya. And just like a crazy teenager na natanaw ang halos sinasambang crush, nagsipagsalkuhan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. She felt shivers run down her spine, lalo na nang makalapit to sa kanilang mag-ama. Hi, simpleng bati nito pagkatapos ay bumaling sa daddy niya. Shall we? Hinawakan siya ng ama sa kamay at parang paslit na hinila patungo sa kotse ni Dexter. Tumutol siya. Dadala ko ang kotse ko. Mag-convoy na lang tayo pa uwi kung sa kanya mo gustong makisakay. Mukhang noon lamang naalala ng daddy niya na may sarili nga palang siyang kotse. Nagkamot ito sa ulo. Well, dapat siguro nagtaksi na lang tayo papunta rito, Jules. Anyway, sa'yo na ako sasabay patungo sa restaurant. Ikaw naman ihay sumunod na lamang sa amin. Dad, saang restaurant? At bakit tayo pupunta roon? Late silang nagmerienda ni Daisy kaya busog pa siya. What's the occasion? Kay Dexter siya nakatingin. Birthday ni Charis. Tipid na sagot nito sa kabinuksan ng car door. Nagpumilit si Charmaine na i-celebrate ang birthday ng mami niya. Paliwanag ng daddy niya. Susunduin sila ng driver sa eskwelahan at dediretso sila sa restaurant. Tiyak na naranaran sila by this time na naghihintay na sa atin. Wala na siyang nagawa kundi tumango. It was too late and impolite to back out na. Besides katakot-takot, tiyak na interrogasyon ang haharapin niya sa daddy niya. It was better to just give in. Tinungo niya ang kotse niya na lumulan doon. Habang nagmamaneho, naisip niyang malamang
Natataba siya ron sa Maynila, kabila kasi ang kainan. Nang maisip ang kainan, naalala niyang kailangan pala niyang mag-shopping para sa bagong damit. May dadalohan siyang birthday party ng pinsan ni Daisy. 31 na si Alan, ang ex-boyfriend niya sa Ateneo na first cousin ni Daisy. Binata pa rin daw ito ayon sa babae, and he was very excited to see her again. Bukas daw ng gabi ang dating nito mula Australia. Sa Sabado naman ang kaarawan nito at isasabay na rin ang homecoming party nito. Pagkaalala sa kaarawan ni Alan, dinapuan naman siya ng depression. Mahigit isang buwan na lamang at 30 anyos na siya, pero wala pa rin siyang boyfriend. Pinay-paray pa naman ang daddy niya ng pag-umot ng apo. Mayroon nang nagpapalipad hangin sa kanya, kahit sandali pa lamang siya sa Manila. Karamihan ay mga dating kakilala niya pero wala siyang matipuhan isa man sa mga ito. Nadidepress na talaga siya. Habang tumatanda ay nagiging pihikan yata lalo ang taste niya. Paano siya makakapag-asawa kung ganun? Not that she was dying to settle down, pero sabi nga ng mga taong nasa paligid niya, mabuti na ang may nakasuksok upang may mabunot. Siya ay wala man lang inireserva for the future. Paano na ako? Sabi ng pilyang tinig ng utak niya. Yes, paano na siya? Malalim pa rin siya nag-iisip habang nagmamaneho. Tumigil yun sa parking lot na laan para sa customers ng isang pamosong Italian restaurant. Sakalang niya naaalala nang makapasok doon na yun nga palang paboritong kainan ni Charis kahit noong nasa kolehiyo pa sila. Naroon na magkakapatid, hindi pa rin siya kinikibo ni Sherman nang makita sila sa loob ng restaurant. Lalong lumakas ang kutob niyang may alam ito tungkol sa naganap sa pagitan nila ng ama nito. Minsan pa, para siyang lobong unti-unting na-deflate sa hiya sa sarili. Iniwasan na lamang niyang masalubong ang nag-aakos ang tingin ni Charmaine. Biyernes, nang sumapit ang uwian, nagpasama si Rowan kay Daisy na mag-shopping ng maisusuot sa party na ireregalo kay Alan. Isang pares ng moto jeans ang napili niya. Nagustuhan niya ang style niyon, casual yet dressy, kaya pwedeng pang party at pwede rin pang lakwatsa. Besides knowing Alan, mas preferred nito ang casual na pagtitipon. Bumili rin siya ng knitted na surplice top para pantar na sa pantalon. Bukod doon, bumili siya ng santambak na costume jewelries. Sa bagay na yun sila magkasundo ni Daisy. Halos magparamihan sila ng beaded hoop earrings at hair clips. Hindi siya shopaholic na tao kaya madali siyang makapamili. Si Daisy ang masyadong mabusisi sa pagsashopping. Kahit nananakit na pareho ang kanilang mga binti, sige pa rin ito sa paglilibot sa loob ng mall. Papasara na ang mall nang matapos sila sa pagsashopping. Kain muna tayo bago umuwi. Yakag nito, saka hinila siya patulong sa Mexican restaurant na katapat ng mall. Pasakay na sana sila sa kotse niya at uuwi na. Treat ko kahit isa, ikaw ang bossing. Kahit hindi pa nagugutom ay pumayag na rin siya. Bihira itong manlibre, kahit noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Palibhas ay 50-50 na inchik at Ilocana. Ito ang pinakakuripot niyang kabarkada noon. Kasalukuyang may tumutugtog na tsayo nang pumasok sila sa restaurant. Agad niyang na-appreciate ang lugar. Mahilig kasi siya sa Latin music kahit hindi siya marunong magsayaw. In fact, paborito niya ang rumba. Anyway, the ambience made up the spicy food na hindi talaga niya hilig. Mahina siya sa maanghang na pagkain. Nakaupo na sila at ini-enjoy ang appetizer habang pinapanood ng trio ng mistulang Trayo Los Panchos. Dahil ang walang kamatayang Besame Mucho pa ang kinakanta ng mga ito. Maya-maya ay nahagip ng tingin niya ang isang parehong papasok sa loob ng restaurant. Napakunot na siya nang makilala lang niya ang lalaki, si Dexter. He was guiding a pretty woman about her height and built pero halatang mas bata ito sa kanya. If her guess was right, she was about 22. Mukha itong fresh graduate from college. Nalayan pa ito ni Dexter sa pag-upo. Sa isang pandalawang mesa sa sulok pumwesto ang mga ito. Pakiramdam niya ay piniga ang puso niya sa nasaksihan. Nagbaling siya ng tingin at itinutok na lamang ang pansin sa trayo. Hey, untag sa kanya ni Daisy. Natameme ka bigla. Can't wait for the food. Umiling siya. Parang biglang sumama ang sikmura ko. Pagsisinungaling niya. Gutom na kasi tayo. O ayan na palang waiter. Hinintay lamang niyang mailapag ang pagkain sa kanilang mesa bago siya nagpaalam kay Daisy na pupunta lang sandali sa restroom. Sa loob ng restroom, pinakatitigan niyang maigi ang sarili sa malaking salamin. Doon unti-unting nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa sariling mga mata. Sam Rowan, don't act like a fool. Hindi mo siya dapat iyakan. Parang timang na pagkausap niya sa sarili. It's just Dexter. You deserve someone so much better. Natigil lamang siya sa pagkausap sa sarili nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Pasimpleng pinunasan niya ang mga luha gamit ang bathroom tissue na provided ng restaurant.
She composed herself and retouched her makeup. Habang nag-a-apply ng manipis na face powder ay hindi sinasadyang napasigok siya, dahilan para mapatingin sa kanyang babaeng kasama ni Ron. Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito. Nahihiyang sinalubong niya ang tayo nito. Then she froze. Ang babae ay yung kasama ni Dexter. Na-assure siya ng matitigan ito ng malapitan. Di hamak na mas maganda siya rito. Maputi lamang pala ito at matangkad. But who knows, may katangian marahil itong nakabighani kay Dexter. Sa naisip ay dagling na wala ang security na nadarama niya. Mas maganda rin naman siya kaysa kay Charis, pero naagaw nito si Dexter sa kanya. Maiiyak na naman siya kaya minabuti niyang lumabas ng restroom. Malapit nang mainis si Dexter sa katagalan ng kadate niyang si Trixie nang mataw na itong lumabas na ng restroom ng restaurant na kinaroroonan nila. Nakahinga siya in relief. Mahilig itong magpalit. Kaninang dinaanan niya ito sa bahay ng mga ito. Hindi pa ito nakakapagbihis. Naghintay pa siya roon ng matagal kaya inabot ng halos alas 9 ang dinner date nila. Napahinga siya ng malalo. Ayaw sana ni Rito, although she was sweet and pretty dahil may pagka-bratty ito. Palibhasa bunso sa magkakapatid. 24 na ito pero kung umasta ay dagpang 17 anyos. Mabuti na nga lang at mabait naman ito kahit medyo childish. Bigla ay naalala niya si Rowan. Pinatulan niya ang panliligaw sa kanya ng ninong at ninang niya na mga magulang ni Trixie dahil sa dating nobya. He could not forget her at alam naman niyang hindi yun dapat. May nobyang naiwan si Rowan sa Manhattan. Hindi nito yung diretsang inamin pero hindi rin naman ito tumanggi. At ang nadarama niyang tila may nalalabi pang pagtingin sa kanyang dating nobya. It was probably just in his mind. Marahil ay labis na kagustuhan niya na maging silang muli nito ay kung ano-ano ang nadarama niya. Kung sakali namang tunay nga yun ay hindi imahinasyon lamang niya, paano kung sa pagkakataong yun ay sinaman ang saktan nito? Hindi malayong gantihan siya nito, lalo at may boyfriend naman itong naiwan sa Amerika. Kaya upang malibang at malinis ang utak na walang alam isipin lately kundi si Rowan. Rowan and her luscious red lips, Rowan and her sweet almond eyes, etc. ay napagpasyahan niyang yakagin sa isang dinner date ang kinakapatid na halata namang may gusto sa kanya. Pero parang gusto niyang pagsisihan ang naging desisyon niya. Ngayon pa lang ay naboboard na siya. Sorry na tagalan ako. Hinging pa umanhin ni Trixie nang makaupo. Napatanga ako ron sa babaeng kasabay ko sa nag-CR. Umiiyak siya tapos nagre-retouch pa ako. Kamuntik na siyang mapaling para talagang bata sa loob-loob niya. There she is, so. Wika nito sa kamay itinuro. Napilitan siyang tingnan ng babaeng itinuturo nito upang pagbigyan iyon. Ganun na lamang pagkagulat niya nang makilala ang babae. But that's Rowan. Halos pabulong na wika niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Rowan? Rowan na ex-girlfriend mo? Madilim ang inyong tanong nito. Tumango siya nang hindi tumitingin dito. Hindi na niya may baling ng tingin sa sino mang naroon sa restaurant. Rowan was definitely the most beautiful woman there. Napabuntong hininga siya. She looked the loneliest too, sa kabila ng nag-enjoy na itsura ng kasama nito. Nang mag-angat ito ng mukha, nagtama ang kanilang mga tingin, pero dagli rin itong nag-ihos ng tingin. Ayaw ba siya nitong makita? Nadepress na siya ng tuluyan. Ibinalik niya ang atensyon kay Trixie pero pilit pa rin ang mga sagot niya sa mga tanong nito. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang tumayo si Rowan at ang kasama nito para lumabas ng restaurant. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Rowan upang i-acknowledge ang presensya niya kahit papan.